Oh, excited mga kababayan yung mga DDS dahil sa announcement na si Digong tatayo daw na defense counsel ni Sara Duterte sa impeachment trial laban sa kanyang anak. Kami excited din sa ganyang sa ganyang senaryo kasi siguradong magiging riot. Riot, comedy, horror ang magiging impeachment trial pag si Digong ang tatayo mga kababayan na isa sa mga abogado ni Sara. Yan ang balita ngayon, ready to help defend Sara and impeach other cases. Tuwang-tuwa yung mga DDS mga kababayan, no? Sabi rito, BP Sara, si Tatay Digong, abogado ko sa impeachment. Di wow. But before ko mga kababayan, ibigay sa inyo ang napakagandang balita ito. Exciting na mga developments ng balita. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang riot. Tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik tayo mga kababayan sa ating kwento. Ibigay ko muna sa inyo yung balita dito sa Manila Standard. Pati sa ibang mga kaso daw, hindi lang sa impeachment trial, si Digong ang tatayo. Tutulong siya to defend Sara. Malamang mga kababayan, imbis na ma-absuelto, lalo na makonvict. Bangga yung mga senador, mga kababayan, na imbes i-absuelto si Sara kasi kaalyado, ma-offend. Kasi sigurado po, tulad ng hearing sa Senado, hindi mapigil ni Digong yung mga pagmumura at pang-iinsulto. At doon sa Congress, mga kababayan, munti ka ng hambalosin ng microphone ni Digong si Trillanes. Riot ang labas nito, mga kababayan. Hindi lang riot, horror. Comedy horror ang labas ng impeachment trial. At yung kaso ni Digong at ni Sara, baka madagdagan pa. Diba? Sabi dito sa balita, former President Rodrigo Duterte will defend his daughter, Vice President Sara Duterte, against the legal challenges she currently faces, including 3 impeachment complaints na final laban sa kanya. Yun mismo yung announcement mga kababayan ni Sara Duterte. He said he will be collaborating. He will be a collaborating counsel for all cases. Isa niya siya sa mga abogado sa lahat ng mga kaso. And he is preparing his documents now with the IBP or Integrated Bar of the Philippines. Baga pagdating ng oras mga kababayan, tinatayo si Digong as legal counsel. Sa kanyang walang tigil na pagmumura, ma-filean din si Digong ng disbarment. Yung kanyang anak may disbarment case.
Dahil sa pagbabanta, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong, pinailan ni Digong, ni Gadon. Dito mga kababayan, kaya kaabang-abang ito. Baka madisbar si Digong. Nirecommend pa naman ng Quadcom mga kababayan ang pag-file kay Digong kasama si Bato at si Bongo. Crimes against humanity. Di ba? Dahil sa mga lumabas mga kababayan sa investigasyon sa Congress. So sabi dito sa balita, BP Duterte noted that her team is waiting for the formal articles of impeachment from the House of Representatives to proceed. So sabi niya dito sa balita, we are working on the inventory of cases based on what we have read from the media, based on interviews with agencies of government, House of Representatives, NBI, and PNP. Paliwanag mga kababayan ni Sara. So sabi niya na yung kanyang legal team daw nag-assign ng abogado to handle each case. Isang abogado kada kaso. Despite the mounting legal challenges, BP Duterte expressed confidence that she did not violate any laws. Ganon katindi mga kababayan ang pag-iisip ni Sara Duterte. Wala na siyang na-violate na anumang batas. Isabi ko sa inyo, itong si Sara may sariling mundo at nakapagtataka kung paano naging abogado. Tama lang mga kababayan talaga na madisbar. Wala daw siyang wala man lang daw siyang nalabag na anumang batas. O tingnan natin kung ano ang magiging kalalabasan mga kababayan ng impeachment trial kay Sara Duterte. With this development mga kababayan, natatayong abogado yung kanyang tatay. Chinik ko po mga kababayan sa sa Google, ginugol ko kung may maganda ba mga kababayan na magandang records man lang o achievement bilang prosecutor itong si Digong. Binasa ko po yung yung credentials ni Digong at kanyang history ng pagiging prosecutor. Iba man yung nabasa ko po. Yan Chiniko po sa Wikipedia. Rodrigo Duterte. Chiniko dyan yung kanyang mga achievements, credentials, history, biography niya. Yan Sabi dyan, education and early law career. Tingnan nga natin dito kung ano itong si Digong. Kung kaya niyang ma-defend yung kanyang anak na si Sara Duterte. Ayan, sabi dyan, Duterte went to Laboon Elementary School in Maasin for a year and spent his remaining elementary days in Santa Ana Elementary School in Davao City, where he completed his primary education in 1956. Ito mga kababayan ang naka-highlight ang tingnan natin. Sabi diyan, he finished his secondary education in the high school department of Holy Cross College of Digos, now Corizo College in Digos, Davao Province. After being expelled twice from previous schools, including one in the Ateneo de Davao University High School due to misconduct. Na-expelled ng 2 beses dahil sa masamang pag-uugali. Malamang pati doon sa pagiging abogado niya mga kababayan sa kanyang anak, pag hindi siya umayos, i-expel siya sa impeachment trial. Di ba? Kung hindi mapigil po yung pagmumura, kanyang pagwawala, kung hindi na kayang ma-defend yung kanyang anak. Pagmumurahin mga kababayan yung mga senator judges. Kaya kaabang-abang ang pagtayo ni Sara o ni Digong bilang abogado ni Sara. Ituloy lang ninyo. He graduated in 1968 with a bachelor's degree. Bachelor of Arts, a degree in Political Science at Lyceum of the Philippines in Manila.
Duterte obtained a law degree from Sambeda College of Law in 1972. He worked as a professor in the National Police Academy and was member of an organization called Nationalist Alliance for Justice, Freedom and Democracy. He later served as the OIC Vice Mayor of Davao City, assisting evacuees from Davao City remote areas in working for a release of soldiers captured by NPA. Eventually, he became a special counsel at the City Prosecution's Office in Davao City from 1977 to 1979. Fourth Assistant City Prosecutor from 1979 to 1981. Third Assistant City Prosecutor from 1981 to 1983. And Second Assistant City Prosecutor from 1983 to 1986. Ngayon man lang po, mga kababayan, binasa ko yung ilan pa sa mga sinasabi dito sa kanyang history ng kanyang career. Wala man pong na-mention na may naipanalo siya as prosecutor. Mga niya, Mr. Maravillas, talo palagi yun. Yung kaso na ina-assign sa kanya bilang prosecutor, talo. Wala eh. Kasi kung may significant achievement siya as prosecutor, naka-highlight sana rito sa kanyang credentials. Wala. Hanggang sa maging OIC Vice Mayor kasi noong 1986 mga kababayan, EDSA People Power, inappoint siya as OIC ni Cory Aquino. Doon nagsimula yung kanyang karira sa politika. Kaya po si Digong dilawan. Kita ninyo? Full-blooded dilawan mga kababayan si Digong. Kaya tingnan ninyo, gustong kopyahin yung EDSA People Power. Gustong ikudita yung ating Pangulong Bongbong. Ginagatungan po yung ating armed forces. Butit matitino yung ating armed forces. Wala man siya makumbinsi. Nag-announce po kahapon na the other day may mga kausap daw siya. Tapos tinawag ng presidente si Sara. Yan ba? Ang inyong presidente si Inday. Former President Roddy Duterte made this statement earlier today, kahapon po during the Palipay sa Taal event in Davao City. Yung namigay po ng ayuda, pero galit sila sa ayuda. Yan o. Kung itugot sa Ginoo, sunod na mong ikatulong tindog na mo ngari ang inyong presidente si Inday. Lantaran po. Walang delikadesa mga kababayan. Harap-harapan yung panginsulto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At pagpaplano mga kababayan na iupo, ipalit yung kanyang anak. Walang kahihiyan. Ganon katindi ang kanilang pagnanasa mga kababayan. Pero sabi nga natin, baka baliktad ang mangyari. Imbes sa palasyo ang direksyon ng kanyang anak sa kulungan. Pati siya mga kababayan kasi pa-file na sila ng crime against humanity. Binubuo na yung mga kaso laban sa kanila ng Department of Justice. At si Inday, malamang yung pangarap na maging Pangulo, hanggang pangarap na lang. Pag finally ma-impeach, ma-disqualify siya sa kahit anong posisyon. Hindi na siya pwedeng tumakbo kahit kagawad sa barangay. Tama ba mga kababayan? Ang mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila.
Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.